Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Ang angaral ng INC, hindi mo tinatanggap. Sinasabing umanib ka na para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Pero nire-reject mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So, kung ikaw ay maimpyerno, tama lang yon. Buti nga sa'yo. Kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Ngayon, para hindi kayo magalit, baka kasi ma-offend kayo sa sinasabi namin. Kasi sa totoo lang, matagal na namin itinuturo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ayaw nyo makinig. Magbigay ako ng 3 point o 3 katibayan na tama lang maimpyerno ka kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit katrabaho kita, o best friend pa kita, maimpyerno ka talaga pag hindi ka nag-Iglesia ni Cristo. May 3 patunay akong ipapakita sa iyo. Ang una, sapagkat ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. At inirehistro ito noong 1914. Ibig sabihin, mula nang ipinangaral niya ito noong 1914, lahat ng nakapakinig sa aral ng kapatid na Manalo, tas hindi nag-Iglesia ni Cristo, lahat sila ngayon maiimpyerno. Pagdating ni Cristo sa araw ng paghukom, walang maliligtas sa kanila. Bakit? Hindi kasi sila umanib sa iglesia na ipinangaral ng kapatid na Manalo. Sa totoo lang, nasa Biblia at binabasa ng kapatid na Manalo sa Biblia yung aral niya. Like for example, Roma 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Gawa 20:28 sa salin ni George M. Lamsa. Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ni Cristo. Nga lamang, may consequence. Dapat, hindi ka masyadong magbasa ng Biblia. Kasi nung ako ay INC at nagbasa pa rin ako ng Bible, medyo napansin ko na yung iglesia na binabanggit sa Roma at yung tinubos ng dugo ng iglesia na nasa Gawa 20:28, hindi ito inirehistro noong 1914. Kasi first century, ipinangaral itong iglesia na ito. Actually, hindi ko pa ito nare-reconcile hanggang ngayon. Pero, good news po, sapagkat pag umanib ka kasi sa Iglesia ni Cristo, hindi mo naman kailangan gumamit ng utak. Iglesia ni Cristo ka, magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan mo lang at paniwalaan yung tinuturo ng mga ministro na ang Iglesia ni Cristo lamang na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Huwag mo na masyadong pag-isipin yung sarili mo kung may Iglesia ni Cristo ba noong first century na pinagkuhaan o pinagayahan ng turo ng kapatid na Manalo. Basta, huwag kang gumamit ng utak. Siguradong ligtas ka kapag ka ang pananaw mo, ang Iglesia ni Cristo na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Tip ko po yan sa inyo ha, huwag kang magdadala ng Bible pag sasamba ka. Ikalawang patunay na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kasi dahil ginamit ng kapatid na Manalo ang pangalang Iglesia ni Cristo. At dahil mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo, so ibig sabihin, tayo yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Kaya dapat mong sampalatayanan ang katurungan yan. Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Alam mo, pagka tinanong ka kung anong talata iyon, ang babasahin mo dapat is yung Gawa 20:28. Pero take note ha, tandaan mo kung isa kang INC, dapat ang babasahin mo lang is yung salin ni George M. Lamsa. Kasi doon lang natin mababasa yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Kaya maswerte tayo sa ating panahon sapagkat nung time na hindi pa naisalin yung salin ni Lamsa, yung mga ministro natin hirap na hirap kung paano patutunayan na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Pero salamat may George M. Lamsa na. So kaya na nating ilaban sa debate na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo basta merong kang salin ni George M. Lamsa. Kaya kapag ka hindi ka Iglesia ni Cristo, ang relihiyon mo hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, sad to say, maimpyerno ka talaga. Like for example, born again ka, baptist ka, saksi ka ni Jehovah, kaanib ka sa dating daan ni Soriano. Kahit anong iglesia mo, basta hindi ka tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, may impyerno ka. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, tinatawag kami sa pangalang Iglesia ni Cristo at pinatutunayan sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Basta salin lang ni Lamsa ang babasahin mo. Take note ha, huwag kang babasa ng ibang salin kasi baka mahirapan at maipit ka ng mga nagtatanong. Ikatlo, na patunay na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Sapagkat ito yung katuruan mismo ni Cristo. Ito yung itinuro ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumasok ka sa loob ng kawan. Ang kawan sa Gawa 20:28, uulitin ko, dapat George M. Lamsa lang, Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia
na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ka ikaw ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo at may bitbit ka na sali ni George Lamsa, huwag kang kakabahan. Huwag kang matatakot sapagkat mayroon kang translation na magtatayo sa pangalan ng iyong iglesia. Kaya po sa tanong na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, opo, yes, sapagkat nakabili na po kami ng translation ni George M. Lamsa, kaya na namin patunayan na Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Pag hindi ka Iglesia ni Cristo, bahala ka sa buhay mo, maiimpyerno ka. Kung gusto mong maligtas, dapat umalis ka sa iglesia na yan. Hanapin mo yung iglesia na inirehistro noong 1914 na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo at doon ka umanib. Pag may nakita kang miyembrong naninigarilyo, ipikit mo lang ang iyong mata